Hello, everyone. This is Pastora Marifi. Welcome to another episode of our daily devotional here at Soul Tips with PB. If you are a regular listener to our daily devotions, we all know that Pastor Bong is right now at the US. So, this time, ako ang makakasama ninyo this whole week. And I'm excited to be with all of you through this devotional. Last Sunday, we all learned that only Jesus can give us hope that truly lasts. This week, we will continue to learn more about this truth in our lives. Huhukayin pa natin deeply so that we can be encouraged sa katotohanan ito. But before we continue, let's open this time in prayer. Panginoon, salamat po sa panibagong araw at pagkakataong lumapit sa iyo. Alam naming sa mundong puno ng pagbabago at pagkabigo, kayo lang ang hindi nagbabago. Buksan niyo ang aming puso as we listen and reflect upon your word. Patuloy niyo kaming turuan na maunawaan kung anong klaseng pag-asa ang meron kami sa iyo. Isang pag-asang buhay at hindi natitinag. Holy Spirit, lead us into truth and reminds us that because Jesus lives, our hope is alive. In Jesus' name, amen and amen. Sa umagang ito, pag-uusapan natin ang talata or ang verse mula sa 1 Peter 1 verse 3. At sinabi rito, Praise be to God, to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Let's be honest. Ang daming bagay sa buhay na akala natin matibay na pundasyon. Yung pwede nating panghawakan. Yung pwede nating pagkatiwalaan. Pero biglang nawawala. Yung trabaho na matagal mong pinagpaguran, pwedeng mawala sa isang announcement lang. Nawala na yung position at hindi ka na kailangan doon. Yung savings na ilang taon mong inipon, pwedeng maubos sa isang emergency. Kahit relationships, no matter how strong, can still break. Lahat ng ito, tinatamaan ng reality ng mundo. Temporary, unstable, and imperfect. But then as we read 1 Peter 1 verse 3, and it's like God is reminding us, anak, meron kang pag-asang buhay at hindi ito katulad ng mga bagay sa mundong ito. What does living hope really means? Sabi sa verse, in His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. That means, new birth, God gave us a fresh start, a brand new life, not based on our past, not based on what we have done or what happened, mga decisions that we made in the past na probably causes us to lose our hope or even the confidence to face the challenges ahead of us. It's not based on that, but based on His mercy, on the mercy of God to us. It means living hope, hindi ito hope na nakadepende lang sa feelings o alam mo yun, yung masarap na pakiramdam or good vibes na parang maaayos din ang lahat, parang masayang harapin lang, tiisin lang, at harapin ang buhay, talagang ganyan. Kung hindi, ibig sabihin nito, living hope ay buhay itong pag-asang ito because tanging dahilan is because Jesus Himself is alive. Yung pinanggagalingan ng pag-asang ito ay ang buhay na Diyos. Through the resurrection, doon to nagmumula yung muling pagkabuhay ni Jesus, ang proof na this hope is real and unshakable. Jesus didn't stay dead, and because He lives,
our hope is alive too. Why does this matter today? Bakit mahalaga na maunawaan natin ito ngayon? Anong kahalagahan nito sa ating buhay ngayon? Kasi kung wala si Jesus, lahat ng pag-asa natin hanggang dito lang sa lupa. Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng na-achieve mo, ends in the same place, the grave. Pero dahil buhay si Jesus, may pag-asa tayong hindi natatapos. Hope na hindi kayang sirain ng mga failures natin, mga maling desisyon, pain, or even death. Kahit kamatayan, hindi nito maaring sirain. Because hope na hindi wishful thinking, kundi sure na promise. Siguradong pangako mula sa Panginoon. Minsan hindi natin namamalayan. Mas umaasa tayo sa mga bagay na hindi naman kayang magligtas sa atin. Tulad ng career natin, love life, di ba? Minsan yung social media validation, maraming likes o maraming mga affirmations, financial stability, yung okay yung laman ng bangko natin or nabibili natin o nakukuha natin ang mga gusto natin. Minsan doon natin binabase ang ating pag-asa. Hindi masama ang mga ito. Pero kapag dito na natin binase ang identity at future natin, madali tayong ma-discourage kapag nawala na sila. Dahil lahat ng ito ay temporary lamang. Kaya ang tanong, saan mo nilalagay ang pag-asa mo? Kanino ka kumakapit kapag parang lahat ay nawawala na? Your hope doesn't have to die when things fall apart. Your future isn't limited by your present struggles. And understand this, that your value isn't erased by your past mistakes. Because Jesus lives, your hope lives. At dahil buhay ang pag-asang ito, pwede kang mabuhay na may kapayapaan, may lakas, at may katiyakan. Even in the middle of life's mess and uncertainties and sufferings and trials. Kaya siguro maganda na sa linggo na ito or sa araw na ito, ay mapagmuni-muni natin ang mga bagay na ito na saan ang mga bagay na madalas umaasa ka maliban kay Jesus. Mga false hope na kailangan mong bitawan ngayon sa iyong buhay. Siguro magandang isipin din natin paano natin maisasabuhay ang pag-asang buhay sa araw-araw ng routine natin, kung saan tayo naroon, anong ginagawa natin, sino ang mga kasama natin. At sino-sino ang mga tao sa buhay mo na maari mong maibahaging katotohanan nito na pag nakikita mo, nakakausap mo sila, ay damang-dama mo na kailangan nilang maunawaan ang pag-asa, ang buhay na pag-asa na tanging kay Jesus lamang nila matatagpuan. Na ito hindi nagbabago, hindi nawawala. It's a kind of hope that lasts. Maybe you have a name in your mind or in your heart. And maybe God is leading that to you, leading that person to you. So as you live out your life with a living hope, let your life be a testimony na sa buhay na ito may pag-asa dahil ang Panginoong Hesus ay buhay and our hope is a living kind of hope. Tayo po'y manalangin. Lord, aming Panginoong Hesus, maraming salamat for being our living hope. Thank you for giving us a new life, not because we earned it, but because of your great mercy. Forgive us when we put our trust in things that don't last. But remind us that because you live, we can face whatever comes. Tulungan mo po kaming lumapit sa iyo, kumapit sa iyo. Sa iyo iangkla, Panginoon, ang aming pag-asa, lalo na sa mga panahong parang nawawala ang lahat.
Salamat dahil buhay ka at buhay din ang pag-asa namin na nagtitiwala sa iyo. At tulungan mo kami, Panginoon, na ang buhay namin, Lord, ay magliwanag ng pag-asang nang bumula sa iyo. Nang sa ganon, ito po ang makita ng mga tao sa aming paligid. Ito po ang marinig sa amin ng mga tao sa aming paligid na naghahanap ng tunay at buhay na pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So once again, let us remember, only Jesus can give us hope that truly lasts. And may we live out that kind of hope in our lives today, that everyone who will see us, mga kaibigan, kakilala natin, ang mamumutawi sa ating bibig at makikita sa ating buhay ay ang tunay na pag-asa, ang buhay na pag-asa, dahil tayo ay may Diyos na buhay, na lubos natin pinananampalatayaan at tayo ay nagtitiwala na ang pag-asa ay nasa Kanya. God bless you, everyone, until tomorrow. Bye-bye.